inimpose ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po, dapat po kasi 'di ba po may election sana tayo noong nakaraang taon. Yan po ay dahil nga po dahil nga po doon nakaraan dahil nga po sa na-postpone yung dating eleksyon. Ito po ay kinwestiyon muli. Ang dahilan po ng postponement ay sapagkat, liliwanagin ko po, yung huling postponement ay sapagkat nagkaroon po ng batas fixing the term of office of barangay and SK officials. From 3 years, ginawa po itong 4 years. Sa ating pong saligang batas, Article 10, Section 8, ang sabi po, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials which may be fixed by law. Anong ibig sabihin? Sabi po ng Korte Suprema sa kasong binabanggit ko na it is the sole prerogative of Congress, sole to the exclusion of anyone, to fix the term of barangay officials. You can make it 3 years, you can make it 2 years, you can make it 5 years, you can make it 10 years. It is the sole discretion of Congress. Kung kaya nung ipinasa po ang Republic Act 12232, yung po yung batas natin na nagpo-postpone at nagpi-fix ng term from 3 years to 4 years and nagkaroon ng consequent effect of postponing the election, ito po ay hindi tini-RO ng Supreme Court. In fact, yung petition na final tungkol po sa constitutionality and legality of 12232 was dismissed by the Honorable Supreme Court. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, yung sa nangyari sa 12232, ang ginawa po nila doon ay hindi postponement. It became what we call as term fixing law. Hindi po siya postponement law. And therefore, dahil term fixing law siya, hindi po in-apply ang Makalintal Doctrine. Hindi po tini-RO, hindi po ni-reverse ang law at ni-declare na unconstitutional. So dito po lahat sa inyo po mga panukala, ito po ay postponement law. Wala po kaming nakita na term fixing law. Kung sa Senado po, nahaharap din po kami later, ay it's a term fixing law. Ang kanila pong pinopropose from 4 years, ginagawa po nilang 5 years yung pong panukala. So hindi po namin sinasabing gayahin niyo po. Ang sabi lang po namin, basta ang inyong COMELEC ay handang-handang isagawa ang halalan po natin sa darating na November 2. At ang amin lang pong pakiusap, sana po maging maliwanag ang lahat bago po matapos ang September. Kasi po, alam niyo po, halimbawa po, yung mga pinapaskil natin sa labas ng presinto ng mga listahan, yung pong piniprint natin ng mga listahan ng mga botante sa loob ng presinto, pag natapos na po namin lahat siyang ma-print, hindi na po natin magagamit yan sa susunod, sa buong Pilipinas. Bakit po? Dahil magbabago na po yung project of precinct, magbabago ang pangalan ng mga botante sa listahan, dahil nga po may mga madadagdag na mga botante and therefore may posibilidad na madagdagan din ang mga presinto. Kung sakali pong marireset ang barangay and SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election. Uulitin ko po, yung sabi po ng Korte Suprema doon sa huling desisyon niya, na kaya kinonsider na constitutional ang Republic Act 12232, ang sabi po niya, kasi yung postponement was just a consequence or incidental to the fixing of the term.